Ganito kakapal yung requirements na kailangan ipasa sa pag-apply ng Schengen visa. Di ko na-share ito, na-scam kami ng isang agency. Kaya halos lahat ng trip namin hanggat kaya kong i-DIY, dini-DIY ko. Hi mga Marikoy, ito nga pala yung araw na nagpa-picture kami ni Daddy Tano para sa Schengen visa namin. Hindi pa kami nakakalis ng Pilipinas, visa pa lang yung pinag-uusapan pero hirap na ako sa pronunciation. Pero kakayanin ko ito, ginusto namin to. Sinama si Jace dyan kasi last time na pinapicturean namin siya para sa Japan visa, umiyak-iyak siya. Kaya para sigurado, nagpasuyo na lang ako sa mga therapist ni Jace. Yung unang picture nga pala, hindi siya na-approve mga Marikoy, pinapalitan nila at ito nga yung na-approve. Ganda din na dumaan kami sa agency kasi alam na nila yung mga dapat at hindi dapat sa mga requirements. Nag-request nga din pala kami ng bank statement at bank certificate para sa aming tatlo. Ang kagandahan nga din pala kaming lahat ay meron kaming bank account pati si Jace. Nanghingi nga din pala sila ng marriage certificate at saka birth certificate namin. Siyempre, kailangan din yung tatlong passport dahil dyan ilalagay yung visa kapag na-approve. At yung mga lumang passport namin, mga Marikoy, pinapotocopy namin, pinasa din namin. Yung mga records kasi doon ng pag-travel namin ng abroad na wala dito sa bagong passport. Pinapotocopy din namin itong Japan visa namin na active pa kasi for 5 years yan, pwede kami mag-Japan. Nagpasa nga din pala kami ng business permit, business registration, pati yung DTI sa tindahan namin ng mga damit. Tapos pumunta kami sa bookkeeper namin at kinuha namin yung pinaka-latest na ITR. Bukod pa dyan mga Marikoy, nagpasa din kami ng mga supporting documents tulad na lang ng titulo ng bahay namin, yung 3 lupa na meron kami, pinasa namin yung photocopy ng titulo nila. Pwede din daw magpasa ng ORCR ng sasakyan, ng motor, basta kung anong ari-arian na meron ka. Pero sa amin, hindi na nila iningi yung ORCR ng sasakyan at saka motor namin kasi yung dun sa 3 titulo pa lang daw, okay na. Sa content creator nga pala, pareho kaming nakaregister ni Daddy Tano. Pero si Daddy Tano kasi kaka-register niya pa lang, tapos hindi na pinasama yun kasi baka daw hingan siya ng ITR, ganito-ganito. Wala pa siyang ITR kasi nga kaka-register pa lang niya. So dahil sa akin naka-register yung business namin, kahit asawa ko si Daddy Tano at anak ko si Jace, ang ginawa na lang ay in-sponsor ko na lang sila. Gumawa na lang ng sponsorship letter para sa kanilang dalawa, kay Daddy Tano at kay Jace, na pina-attorney namin. At sinasabi doon sa sponsorship letter na lahat ng magagastos nila, lahat ng gagastusin nila sa pagpunta ng Europe, ako yung sasagot. Pinasa din namin yung photocopy ng ID ni Jay sa school. Tapos humingi din kami ng certificate of enrollment niya sa school na katunayan na nag-aaral siya at naka-enroll siya. Pati nga pala yung statement of credit card ko ng 6 months, iningi nila. So nagpa-print na lang ako. Dahil nga nag-apply kami ng Japan visa mga Marikoy, kaya halos lahat ng mga requirements para sa Schengen visa meron kami. Anong kumpleto na, pumunta kami sa office ng Ecozone Travel and Tours. Located nga pala ito sa may MacArthur Highway, malapit sa AUF. Halos kaharapan siya ng Starbucks mga Marikoy. Hindi ko na-share ito pero dati mga Marikoy, na-scam kami ng isang agency. Kaya halos lahat ng trip namin hanggat kaya kong i-DIY, dini-DIY ko. Pero dito sa Europe trip namin, hindi ko kayang i-DIY kaya naging mapili ako sa pagpili ng travel agency. At natuklasan ko nga itong Ecozone dahil sa isang kaibigan ko. At personally, mga Marikoy, nakilala ko yung mga anak ng may-ari. Nakakatuwa din kasi pagdating namin dito sa office nila, sobrang accommodating ng mga staff nila. Tapos ina-assist talaga nila kami at ina-explain nila yung mga kailangan naming gawin. Group tour nga pala yung inabil namin sa kanila mga Marikoy, at sa moment na yan, kaming 3 na lang nila Daddy Tano at Jace yung walang visa. No, okay na yung mga requirements namin, na-schedule kami ng December 2 para sa biometric. At sa may Makati kami pamunta at may pinamit sila sa amin para i-discuss yung mga kailangan gawin. Sila na nga din pala yung kumuha ng schedule para sa amin. Ito din yung kagandahan na nagpatulong kami sa Ecozone para sa pag-process ng visa. Pasok namin sa loob mga Marikoy, wala namang interview. Pero madali lang at mabilis lang din kasi nakaayos na yung mga documents na meron kami. Natagalan lang talaga kami dahil sa mga stapler kasi bagong rules daw nila doon, bawal na yung stapler. So yung mga pinapasa namin documents, bawat sa amin ay ganito kakapal. Tapos ang daming stapler, tinanggal namin isa-isa ni Daddy Tano. Hindi na rin namin sinama si Jace doon dahil hindi naman siya required na isama kahit kaming mga magulang lang kasi biometric lang yung kailangan doon. Wala siyang interview mga Marikoy, magpipicture lang at magsasign. Madami akong napansin doon ng mga kasabay namin abang tinitignan yung mga requirements na dala nila. Pabalik-balik sila kasi may kulang, may hindi nadala, so labas-pasok sila.
And then, nagtanong ako, ang sabi nila 1 to 2 weeks or more than 2 weeks bago lumabas yung visa. Depende daw. At ang kinagulat namin, December 2 kami nagpasa, December 5 na approve na kami. Na multiple pa kami. So, ibig sabihin, pwede kami pumunta sa 3 or 4 or 5 bansa na part ng Europe. At pwede kaming mag-entry at mag-exit kahit saan. Kasi kapag single daw, kunwari, mag-entry ka sa Belgium, so kailangan mag-exit ka din sa Belgium. Pero kapag multiple, kunwari, nag-entry ka sa Belgium, pwede ka lumabas ng Paris. Kaya matutuloy yung 3 countries na pupuntahan namin sa Europe. Huwag nyo nang itanong kung saan kasi napakahirap i-pronounce. Tok, 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 tok.